Kabanata 1441 hanggang 1450. Si Zhang Minghong ay nagretiro, ang kanyang puso ay nabalisa, at naalala ang balita na sinabi sa kanya ng kanyang amo, ngunit hindi niya inaasahan na may ganoong kayamanan sa Tianyan Secret Realm ng Chanyanzong. Kung makuha niya ito, talagang makukuha niya ang lahat ng Chanyanzong. Ang sekreto ni Tianyanzong ay nasa harapan nila, nang walang anumang banta, maaari itong sirain anumang oras. Makalipas ang isang oras, ang lahat ng Sheikh Haizang disciples na papasok na sana sa secret realm ng Tianyanzong ay nagtipon, pagkatapos ay tumungo sa teleportation formation at sumugod sa Tianyanzong. Ang kanilang teleportation formation ay hindi maaaring direktang labanan si Tianyanzong, ngunit sa pamamagitan ng teleportation formation na ito ay makakatipid ito ng maraming oras para makasugod sila sa Tianyanzong sa isang araw. Kung hindi, gamitin ang pinakamabilis na lumilipad na barko. Tumagal ng humigit kumulang 10 araw upang makapagmadali sa Tianyanzong. Di nagtagal, ang mga disipulong ito na nanginginig na Haizang, sa pamumuno ng isang Pickmaster, ay sumugod sa Chanyanzong. Sa oras na ito, sa harap ng gate ng Tianyanzong, isang Pickmaster ang naghihintay dito. Feng Tian, huwag kang pumunta dito nang walang problema. Ang Pickmaster na yumanig kay Haizang, ay nakita ang Pickmaster ni Tian Chen na naghihintay sa kanila sa ilalim ng gate ng bundok, at sinabi kay Tian Chen nang walang ngiti. Hiyaw Hui, hindi ko inaasahan na mamumuno ka sa team. Malamig na sumangot si Tian Chen, at hindi man lang nagpakita kay Hiyaw Hui ng magandang mukha. Masasabing sina Tian Chen at Hiyaw Hui ay matandang magkaribal. Daan-daang taon na silang nag-aaway sa isa't isa. Nang magkita sila sa oras na ito, natural na walang magandang mukha. Higit pa rito, sa pagkakataong ito si Tianyanzong ay pinilit na buksan ang langit para Sheikh Haizang sa Yan Secret Realm, wala siyang magandang nararamdaman para sa mga taong yumanig kay Haizang. Umiling si Hiyaw Hui at hindi na nagsalita pa. Sa pagkakataong ito ay pumunta sila sa Tianyanzong upang subukang agawin ang mga kayamanan ni Tianyanzong. Hindi mo kailangang galitin ng sobra ang mga taong ito sa Tianyanzong, at hintayin silang makuha ito pagkatapos ng kayamanan. Ang mga taong ito mula sa Tianyanzong, ay ayaw pang mabuhay, maya-maya ay mapupulot sila. Sa wakas ay dumating ang dalawang may-ari ng peak sa Tianyan Peak na may sariling mga iniisip. Nakita ko si Sovereign Chen. Tumingin si Hiyaw Hui kay Sect Master Chen Zhou sa kanyang harapan, at hindi siya nang ahas na pabayaan kahit kaunti, sabi niya gamit ang kanyang mga kamay. Ang Sect Master na si Chen Zhou ay dahan-daw ang nagmamasid sa mga Sheikh Haizang disciples na ito, at sinabing, talagang malakas si Guizang nitong mga nakaraang taon, at ang lakas nito ay lumalakas at lumalakas. Si Hiyaw Hui ay nagpakita ng bahagyang ngiti at sinabing, katawa-tawa siyang pinuri ng sekta ni Master Chen. Bagaman ang aming sekta ay lumago ng maayos sa paglipas ng mga taon, gaano kalakas ang loob mong ihambing kay Tianyanzong? Ha, pagkukunwari, sa gilid, malamig na bamantong hininga si Pickmaster Tian Chen upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Sa paglipas ng mga taon, sunod-sunod na lumitaw ang mga henyo at wizard ng Sheikh Haizang. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Sheikh Haizang ay napakahusay. Mabilis na umunlad ang paglilinang, at ang lakas ni Haizang ay masasabing lalong malupit. Sa paglipas ng mga taon, malabong naging pinuno ng 6 na sekta. Gayunpaman, si Tianyanzong ay dahil ang pagsasanay sa Zinpai ay masyadong mahirap at hindi malinaw. Sa mga porma sayon, isa na lang ang Jiang Huan ngayon. Ang mga taktika ni Tianyanshen ay hindi pa matagumpay na nalilinang sa ngayon, at ang kanilang lakas ay kabilang sa 6 na sekta, masasabing ito ang pinakahuli. Kung ikukumpara kay Zai Haizang ni Ruri Tian, talagang mas mababa ang lakas ni Tianyanzong, kaya medyo hindi komportable si Pickmaster Tian Chen sa mga salita ni Hiyaw Hui na labag sa kanyang kagustuhan. Nainas si Hiyaw Hui sa kanyang puso, ngunit sa panlabas na anyo ay hindi niya ipinakita ang kanyang mukha, at ngumiti, Sect Master Chen, hindi ko alam kung kailan magbubukas itong Tianyan Secret Realm. Sinabi ni Chen Zhou, pakiusap din kay Feng Zouhi na samahan ako sa ipinagbabawal na lugar. Tamang-tama ang pagdating mo, at malapit nang mabuksan ang Tianyan Secret Realm. Sinabi ni Hiyaw Hui, ito ang pinakamahusay. Sinabi ni Chen Zhou, Hey Feng, ang aking masasamang salita ay nasa itaas.
Ngayon, sa rehiyon ng lihim na yan, mayroon ding maraming mga panganib. Mayroong ilang mga lugar dito, kahit na hindi ako maglakas loob na sabihin na maaari akong umatras, kaya mas mabuting sabihin mo sa mga alagad ng Guizhang, sa ilang mga mapanganib na lugar, pinakamahusay na huwag magmadali, kung hindi, si Tianyan Zhang ay hindi responsable sa anumang gulo. Panipi. Sinabi ni Hiao Hui, alam namin na sa loob ng lihim na kaharian, natural na imposibleng magkaroon ng kapayapaan. Ang aming mga mag-aaral ay lahat ay handa sa pag-iisip para dito. Sinabi ni Chen Zhou, sa kasong ito, ang pinakamahusay. Okay, eto na. Pagkatapos nito, dinala ni Chen Zhou si Hiao Hui at ang iba pa sa ipinagbabawal na lugar sa oras na ito. Ang ipinagbabawal na lugar ay puno ng mga disipulo na pumunta sa lihim na kaharian ng Tianyan. Kung tungkol sa mga alagad na ito, ang paglilinang ay may mga tagumpay at kabiguan, at hindi balanse. Biglang napamura si Hiao Hui sa kanyang puso nang makita niya ang mga alagad ni Tianyan Zhang. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga disipulo ni Tianyan Zhang na nakamit ang mga kinakailangan para makapasok sa Tianyan Secret Realm, mahuhusgahan ng isa ang pangkalahatang lakas ni Tianyan Zhang. Ang mga disipulong ito ng Tianyan Zhang ay higit sa isang antas sa likod ng Sheikang Haizang. Ngayon sa Sheikang Haizang, ang bilang ng mga disipulong mas mataas sa unang antas ni Emperor Wu ay hindi bababa sa 3 beses kaysa sa mga disipulo ng Chanyanzong. Tahimik na kinausap ni Hiao Hui ang daang disipulong dinala niya. Matapos makapasok sa Tianyan Secret Realm, hindi na niya kailangang maging magalang sa mga disipulong ito ng Chanyanzong. Kung kaya niyang patayin siya, papatayin niya siya, at pahiniin ang pundasyon ng Chanyanzong. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang kaso na ito ay mag-aaway sooner or later. Ang nanginginig na mga disipulong Haizang na ito, pagkatapos matanggap ang mga lihim na tagubilin ni Hiao Hui, ang kanilang intensyon ay patayin ang bawat rosas. Hindi ipinahayag ang layunin ng pagpatay, ngunit tila may naramdaman si Chen Zhou, nakasimangot at nakatingin sa mga disipulo ni Hiao Hui at Sheikang Haizang. Nagulat si Hiao Hui sa mga tingin ni Chen Zhou, na parang nalantad ang lahat ng sikreto, at hindi siya komportable. Sinabi ni Chen Zhou, He Fengzhou, maaari mo ring ibigay ito sa iyong mga disipulo. Pagdating mo sa Tianyan Secret Territory, mas mabuting manirahan. Kung hindi, malamang nawala sa kanila ang makakalabas. Hindi ito responsibilidad ng aking Tianyan Zhang. Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Hiao Hui, ano ang sinabi ng Sect Master? Dahil plano ng mga disipulong ito na pumasok sa Heavenly Development Secret Realm, handa silang harapin ang panganib. Ngumiti si Chen Zhou at sinabing, mabuti yan. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa Tianyan Secret Realm, at nagsimulang gumawa ng maingat na kalkulasyon upang maghanda para sa pagbubukas ng Tianyan Secret Realm. Xiao Hui ay bumuhos sa malamig na pawis. Sa harap ni Chen Zhou, nakaramdam siya ng matinding pressure, na parabang walang sikreto sa harap niya, na nagdulot kay Hiao Hui ng labis na inggit. Gayunpaman, si Hiao Hui ay isa ring Pick Master, Cultivation High-End Dig. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis niya ang kakulangan sa ginhawa sa kanyang isipan at nanimbalik ang kanyang kailanawan at pagiging mapagpasyahan. Sa oras na ito, ang Sect Master na si Chen Zhou at ilang Pick Masters ay magkasamang lumikha ng isang magic seal at itinatak ito sa pader na bato. Biglang nagliwanag ang ilaw sa pader na bato, at lumabas mula sa bato ang isang malaking liwanag na gate, pader. Sige, bilasan na natin lahat. Sa pagkakataong ito ang lihim na kaharian ay magbubukas ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, automatikong ilalabas ng Secret Realm ang lahat. Direktang sinabi ni Sect Master Chen Zhou ng Chanyanzong sa lahat. Mabuti. Ang mga disipulo ni Tianyan Zhang, pagkatapos makinig sa mga tagubilin ni Chen Zhou, ay sunod-sunod na sumugod patungo sa lihim na kaharian, lahat ay pumasok sa Light Gate. Tiningnan ni Hiao Hui ang mga disipulong ito na pumasok sa Tianyan Zhang, na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Sa 1 taon, ang mga disipulong ito ng Tianyan Zhang ay magiging biktima ng mga disipulo ni Sheikang Haizang, sapat na upang patayin silang lahat. Walang laman. Pagkatapos nito, ang lahat ng Sheikang Haizang disciples ay pumasok din sa Secret Realm. Pagkatapos, kumislap ang liwanag,
at bumalik sa orihinal na anyo ang pader na bato. Pinagmasdan ni Hiao Hui ang lahat ng mga disipulo na pumasok sa Tianyan Secret Realm, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, hindi lang nila gustong agawin ang mga kayamanan ni Tianyan Zhang, ngunit hinanap din ang lahat ng mga disipulo ni Tianyan Zhang, at naghintay hanggang makalipas ang 1 taon, binuksan ang The Tianyan Secret Realm, at natuklasan ni Chen Zhu at ng iba pa na walang mga disipulo pumasok sa Tianyan Secret Realm, at ang kanilang mga ekspresyon ay magiging lubhang kawili-wili. Sumulyap si Hiao Hui kay Chen Zhu at sinabing, Sect Master Chen, aabutin ng 1 taon para muling mabuksan ang Mystery Realm sa araw na ito. Sa panahong ito, hindi siya mananatili rito ng matagal. After a year, babalik ulit ako. Halika sunduin ang aking estudyante. Panipi. Ngumiti si Sect Master Chen Zhu at sinabing, okay, walang problema, Feng Master he can come anytime. Muling sinulyapan ni Hiao Hui ang iba pang mga Pitmaster, na nagpakita ng isang makabuluhang ngiti, at sinabi, lahat ng mga Pitmaster, magkikita tayo sa 1 taon. Pagkatapos magsalita, direktang binasag ni Hiao Hui ang body technique at naging mahabang bahaghari para umalis. Pagkaalis ni Hiao Hui, nagbago ang ekspresyon ni Pitmaster Tian Chentian at sinabing, Sect Master, sa tingin ko ang mga disipulong pumasok sa Tianyan Secret Realm na may masamang intensyon ng Sheikh Haizang sa pagkakataong ito ay maaaring nasa panganib. Napabuntong hininga si Chen Zhou at sinabing, nararamdaman ko rin na kailangang may sabuatan ng pumasok si Sheikh Haizang sa lihim na kaharian ng Tianyan. Gayunpaman, kami ay may utang na loob sa Sheikh Haizang dahil pinayagan silang pumasok. Ang sikreto ng Tianyan Realm, kung gayon, hayaan mo na, at hindi natin magagawa. Ang mga nanginginig na disipulong Haizang na ito ay dapat ituring na mga batong hiling para maasa ang ating mga disipulo. Panipi. Tumango si Elder Tian Chen. Paano mo makikita ang bahaghari ng hindi nararanasan ng hangin at ulan? Panahon na para tumanggap ng pagsasanay ang mga alagad ni Tianyan Zhang. Sa oras na ito, lumitaw si Chen Lei sa isang bakanting damuhan sa Tianyan Secret Territory. Ang damuhan na ito ay puno ng espiritual na damo na kasing taas ng isang tao, isang piraso ng berde, tulad ng isang berdeng karagatan. Sa gitna ng damuhan na ito, isang maliit na kulot na may kaunting aura, ngunit ito ay isang napakamahal na damo. Kumalat ang mga iniisip ni Chen Lei, at nalaman na walang panganib dito, humanap ng direksyon, tumuwid at sumugod. Hindi niya alam kung anong mga pagkakataon ang umiiral sa lihim na kaharian na ito. Maaari lamang siyang maghanap sa paligid, umaasang mahahanap ang pagkakataong iyon at isulong ang kanyang lakas ng mabilis. At ang elixir sa damuhan na ito ay talagang napakahalaga, ngunit sa oras na ito, si Chen Lei ay wala na sa kanyang mga mata. Ang hinahanap niya ay isang uri ng walang kapantay na panlunas sa lahat. Habang lumilipad si Chen Lei, bigla siyang nakarinig ng dagandong, at may naglalaban talaga dito. Gumagalaw ang puso ni Chen Lei. Sa Tianyan Secret Realm na ito, mayroon lamang mga disipulo mula sa Tianyan Sect at Shikangsi Sect. Tapos, ang maglalaban ay ang dalawang paksayon. Hindi siya nagdalawang isip na lumipat patungo sa tunog. Lumipad sa pamamagitan ng Di nagtagal, dumating si Chen Lei sa lugar kung saan nag-aaway ang dalawang panig, at nalaman na ang isang disipulo ni Tianyan Zhang ay nakikipaglaban ng walang kapantay sa isang disipulo ni Sheikh Haizang. Tumigil ka, sigaw ni Chen Lei, saka sumulpot sa harapan nilang dalawa. Nang marinig ang sigaw ni Chen Lei, biglang naghiwalay ang dalawa at sabay na tumingin kay Chen Lei. Senior na Kuya Chen Lei. Nang makita ng disipulong Tianyan Zhang si Chen Lei, nagpakita siya ng bakas ng pagkagulat at binati si Chen Lei. Si Chen Lei ang tanging tao sa Tianyan Zhang na nagbago mula sa isang ordinaryong disipulo tungo sa isang direktang disipulo. Masasabing sikat siya sa buong Tianyan Zhang. Lahat ng alagad ni Tianyan Zhang ay masasabing kilala si Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa disipulong Tianyan Zhang, na may impresyon din na isa ito sa mga ordinaryong disipulo, isang kapwa mula sa Qindiano. Dalawang courtyard, ngunit hindi maalala ni Chen Lei ang pangalan. Sa Tianyan Zhang, ginugol ni Chen Lei ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsasanay sa paglilinang sa retreat. Bihira siyang makihalubilo sa mga estudyante mula sa parehong disiplina. Sa makatuwid,
iilan lamang sa kanila ang maaaring magpangalan sa kanila. Itong junior brother, bakit kayo nag-aaway? Sabi ni Chen Lei sa taong iyon. Hindi magalang ang disipulong Tian Yanzang at sinabing, hindi ko alam kung bakit, nagkataon lang na nakilala ko ang taong yumanig kay Haizang. Inatake ako ng taong ito nang walang dahilan. Kung hindi dahil sa akin, nagkaroon ako ng life-saving attack. Natatakot ako na ang pag-atake ay namatay na sa kanyang mga kamay sa oras na ito. Panipi. Tumingin si Chen Lei sa alagad na yumugyug kay Haizang at nagtanong, sinabi ito ng aking nakababatang kapatid, ngunit totoo ba ito? Ang disipulo ni Sheikh Haizang ay ngumisi at nagsabi, totoo, kaya ano? Huwag kang matakot na sabihin sa iyo. Sa pagkakataong ito ay pumasok kami sa Tianyan Secret Realm, narito kami upang tubisin ang iyong mga basura, inaalog namin ang Haizang, maaga o huli, bubunutin ka namin Tianyanzang. Panipi. Itong Sheikh Haizang disipulo ay may pagtatanim sa ikapitong palapag ng Emperor Wu. Sa katunayan, bukod sa 28 antas na mga eksperto sa Wudi na pumasok sa lihim na kaharian ni Emperor Wu, 80 pa lamang. Ang cultivation floor ni Emperor Wu, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Tianyanzang. Bagamat ang bilang ng mga disipulo ni Tianyanzang na pumapasok sa lihim na kaharian ay 12-dosenang beses na higit pa kaysa Sheikh Haizang, ang lakas ay hindi kasing ganda ng Sheikh Haizang. Napakunot ang noo ni Chen Lei matapos marinig ang mga salita ng umiiling na disipulong Haizang, ano, mayroon kang masasamang pag-iisip. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang mga taong ito na yumanig kay Haizang ay nang ahas na maging matapang na ituring nila ang mga disipulo ni Tianyanzong bilang biktima sa Tianyan Secret Realm na ito. Hindi ko talaga alam kung mayabang ba sila o mayabang. Oo, paano kung malaman mo? Sa bagay, mamamatay din naman ngayon, hindi ako nakikipag-usap sa iyo ng kalokohan, patayin natin ang buhay ko. Pagkatapos ng pagsasalita, ang umiiling na disipulong Haizang na ito ay ngumisi, at sabay na sinalakay si Chen Lei at iba pang mga disipulo ng Tianyanzong. Sa kanyang cultivation, naisip niyang kaya niyang patayin si Chen Lei at iba pang mga disipulo ni Tianyanzang ng sabay, kaya hindi siya nagdalawang isip na bumaril ng direkta. Naghahanap ng kamatayan. Nang makita ang Sheikh Haizang disciple na direktang umaatake sa pumatay, si Chen Lei ay ngumuso at sinampal ng palad ang Sheikh Haizang disipulo. Boom! Sa ilalim ng palad, ang disipulo ng si Sheikh sect ay biglang nahulog, at ang kaluluwa ay direktang nabasag. Sa hindi kapani-paniwalang tingin, diretsyong bumagsak ang kanyang katawan. Pagkatapos, lumipad palabas ang mga disipulo ng si Sheikh sect, gustong tumakas. Isang lugar para makatakas, malamig na bamhantong hininga si Chen Lei, itinuro, at direktang tinatakan ang kaluluwa ng umiiling na disipulong Haizang. Matapos nilinang ni Chen Lei sa unang antas ng Divine Art of Slaughter, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay bumuti ng husto. Masasabing madali niyang haharapin ang isang ikapitong antas na disipulo ng Emperor Sheikh Haizang. Matapos isil ang primordial spirit na yumanig sa disipulong Haizang, direktang ginawa ni Chen Lei ang soul search technique, at hindi nagtagal ay natanggap niya ang balitang gusto niya. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Chen Lei ay naging sobrang pangit. Ang mga taong yumanig kay Haizang ay talagang ginamit ang lugar na ito bilang kanilang pangangaso, at ang mga disipulo ng Tianyanzong bilang kanilang biktima. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang malasakit, gusto kong makita kung sino ang biktima at kung sino ang mangangaso. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chen Lei ay puno ng nakakagulat na aura, at umakyat siya sa langit. Hindi inaasahan ni Chen Lei na tinupad ni Sect Master Chen at ng iba pa ang kanilang pangako at pinahintulutan itong mga Sheikh Haizang disciples na makapasok sa lihim na kaharian ng Tianyan. Talagang nakaakit sila ng isang grupo ng mga lobo. Nakita ni Chen Lei ang mga disipulo ng Sheikh Haizang, na may magandang lakas at ordinaryong kalangitan ay tiyak na hindi ang mga kalaban ng maingat na piniling mga disipulong ito ng Sheikh Haizang. Sa pag-iisip nito, wala sa mood si Chen Lei na maghanap ng pakikipagsapalaran at mga pagkakataon. Alam mo, kung mas matagal ang pagkaantala, mas malaki ang pagkawala ng buhay para sa mga disipulo ni Tianyanzang. Kaya't ang dapat gawin ngayon ni Chen Lei ay hindi para pagbutihin ang sarili niyang lakas, kundi ang tugisin ang mga disipulong yumanig kay Haizang.
Shanshan, dapat mong ipaalam kaagad sa lahat ng senior brothers na makakasalubong mo at hilingin sa kanila na mag-ingat sa mga taong ito na umuuga kay Haizang. Hahabulin ko itong mga taong yumanig kay Haizang. Sa pagkakataong ito, kailangan natin silang bayaran, presyo. Panipi. Alam na ni Chen Lei ang pangalan ng junior brother na ito sa oras na ito, at direktang sinabi kay Shen Xiaoshan. Tumango si Shen Xiaoshan at sinabing, "Senior na kapatid na Chen Lei, huwag kang mag-alala, gagawin ko, ipapaalam ko ngayon sa ibang mga senior na kapatid." Tumango si Chen Lei, at sinabi kay Shen Xiaoshan, "Kailangan mong mag-ingat." Malakas na tumango si Shen Xiaoshan, pagkatapos ay umalis, hinanap ang kanyang mga kapwa senior brothers, at binalaan sila. At huminga ng malalim si Chen Lei, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kahangahangang aura, ang kanyang anyo ay kumikislap, nawala sa lugar, ang kanyang espiritual na pag-iisip ay lumaganap sa sukdulan, at sinimulan niyang hanapin ang mga nanginginig na disipulong Haizang na ito. Mabilis si Chen Lei, at maya-maya ay may natuklasan siya. Sa oras na ito, nakita ni Chen Lei ang isang disipulo na yumugyog kay Haizang, pinupunit ang damit ng isang babaeng disipulo ni Tian Yanzang na may ngiti, at ang babaeng disipulong ito ni Tian Yanzang ay nawalan na ng malay. Ha, ang ganda, pagkatapos kong mag-enjoy, ipapadala kita sa kanluran. Ang nanginginig na disipulong Haizang ay tumawa ng nakangiti, at akmang tatalunan ito. Sa mga disipulo ng Sheikang Haizang, ang ilan sa kanila ay mga pirata sa mga dagat na nasakop ng Sheikang Haizang, at ang mga pirata na ito ay orihinal na mga kriminal. Para dito, hindi mahigpit na pinaghigpitan ng Sheikang Haizang ang mga pirata na ito. Pagkatapos nilang maging mga disipulo ni Sheikang Haizang, mas naging walang prinsipyo sila. Sa pagkakataong ito, ang disipulo ni Sheikang Haizang ay isang magnanakaw, pumapatay ng mga tao sa dagat, nangalunya at nakawan, at puno ng masasamang gawi. Gayunpaman, nakita ng mga matatanda ng Sheikang Haizang na ang magnanakaw na ito ay may matibay na pundasyon at hindi pangkaraniwang lakas. Pagkatapos kumpiskahin, hindi niya siya pinatay, ngunit kinuha siya bilang isang alagad. At ang disipulong ito ay nasa Sheikang Haizang, napigilan pa rin ang kanyang bangis, ngunit pagdating niya sa Tianyan Secret Realm, muling lumitaw ang kanyang pagiging wild. Matapos makita ang babaeng disipulo ni Chen Yanzong, talagang gusto niyang gawin ito, hayop. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay nagpakita mismo sa harap ng Sheikang Haizang disciple, iwinagayway ang kanyang kamay, at isang bugzo ng hangin ang agad na binuhat ang Sheikang Haizang disciple ilang 10 metro ang layo. Pagkatapos noon, naglabas si Chen Lei ng dagdag na damit, na tinakto ng babaeng disipulo ni Tian Yanzang. "Anak, maglakas loob kang sirain ang mga kabutihan ni Laozi at mamatay." Napakalupit nitong alagad na umiiling na Haizang. Ang kulay dugong ghost head sword sa kanyang kamay ay direktang lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang espiritu sa likod ay naging isang mabangis na hayop sa dagat, umuungal at nilalamon ang kalangitan, at mabangis na inatake si Chen Lei. Boom! Itinulak ito ni Chen Lei gamit ang palad, at lumipad palabas ang umiiling na disipulong Haizang. Ang kanyang mabangis at malupit na kaluluwa ay direktang durog sa hangin. Pagkatapos noon, kumislap si Chen Lei at nagpakita sa harap ng Sheikang Sect Brother, sinipa siya, at direktang binasag ang mga buto ng Sheikang Haizang disciple. Biglang sumigaw ang Sheikang Haizang disciple na ito na umalingaw sa kalangitan, na 12 ng beses na mas matalas at mataas ang tono kaysa sa hiyawan ng isang matabang baboy na kinakatay noong Chinese New Year. Hindi man lang nilingan ni Chen Lei ang Sheikang Haizang na disipulong ito na inalis niya. Sa halip, lumapit siya sa babaeng disipulo ni Tian Yanzang. Ang Asher Dragon Rejuvenation Art ay nagpalapot ng ulap ng espiritual na ambon at nawala sa Tian Yanzang na ito ang katawan ng babaeng disipulo. Biglang nagising ang babaeng disipulo ni Tian Yanzang at tumalikod. Mabilis na naunawaan ng babaeng disipulong ito na si Tian Yanzang ang nangyari sa kanya, puno ng dugo ang kanyang mga mata. "Wala kang kasalanan," ang alagad na yumanig kay Haizang, "pinigilan ko na siya, ipaubaya mo na." Sabi ni Chen Lei sa babaeng disipulo ni Tian Yanzang. Isinuot ng babaeng disipulong ito ang damit na ibinigay sa kanya ni Chen Lei, at sinabing, "Salamat Senior Brother Chen."
Pagkatapos, diretso siyang lumapit sa disipulong umiiling na Haizang at nagpakita ng layuning pumatay. Magnanakaw, mamatay ka. Ang maikling espada sa kamay ng babaeng disipulong ito ay nalaslas ng marahas, at sa isang kisap mata, ang disipulo ni Sheikh Haizang ay halos maputol sa putik. Sa huli, ang babaeng disipulong ito ay iniwagayway ang maikling espada sa kanyang kamay, pinutol ang ulo ng nanginginig na disipulong Haizang at iniwan siyang patay ng buo. Sa oras na ito, lumakad din si Chenlei at nagpakita, tinataka ng kaluluwa ng disipulong umiiling na Haizang. Ngayon, umiiling na Haizang, tinatrato ng mga taong ito ang ating mga disipulong Tianyanzong bilang biktima. Kailangan mong maging mas maingat sa hinaharap. Matapos makita ang parehong paaralan, balaan sila na patuloy kong hahabulin at papatayin ang mga disipulong ito ni Xiao Haizang at ililigtas sila. Mas maraming tao, panipi. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Chenlei sa babaeng disipulo. Oo, Senior Brother Chen, talagang gagawin ko ito. Malakas na tumango ang babaeng disipulo, na nagpapakita ng matinding determinasyon. Sinabi ni Chenlei, dapat muling bigyang pansin ang iyong sariling kaligtasan. Pagkatapos ng isang salita ng paghihimok, muling umalis si Chenlei at nagpatuloy sa paghahanap at pagtugis sa mga nanginginig na disipulong Haizang na ito. Sa panahong ito, nakita ni Chenlei ang ilang mga eksena kung saan pinatay ang mga disipulo ni Tianyanzang. Ang mga bangkay ng mga disipulo ni Tianyanzang ay nakahandusay ng paalang, ang kanilang dugo ay nabahira ng pula ng lupa, at hindi sila makakita. Sa mga araw na ito, hindi inakala ng mga disipulong Yanzang na sila ay magiging biktima ng mga disipulo ni Sheikh Haizang. Nang makita ang ganoong eksena, lalong nakaramdam ng galit si Chenlei, ngunit habang mas nagalit siya, mas naging kalmado ang kanyang mukha, at ang buong tao ay nagbuga ng napakalamig na hininga. Swish! Muling binilisan ni Chenlei, at sa wakas ay nakilala niya ang isang disipulo na muling yumanig kay Haizang. At ang disipulong ito ng Sheikh Haizang ay isang disipulo ng ikawalong palapag ni Emperor Wu, at masasabing isang tunay na piling tao sa Sheikh Haizang. Nang matagpuan ni Chenlei ang Sheikh Haizang disipulo, mayroong 4 na bangkay sa paanan ng Sheikh Haizang disipulo. Sa kanila, ang pares ng mga bangkay ay isang lalaki at isang babae. Bago siya namatay, niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Kinilala ni Chenlei ang lalaki at babae na ito bilang magkasintahan, ang kanilang mga disipulo sa Chindianpek. Nagkaroon sila ng relasyon ni Chenlei noong panahong iyon. Napakalalim ng memorya ni Chenlei dahil ang mag-asawang ito ay sobrang mapagmahal. Bukod sa mag-asawang ito, may 2 disipulo si Tianyanzang, ngunit magkapatid sila. Sa sandaling ito, lahat sila ay naging malamig na mga bangkay, nang walang kahit kititing na hininga ng buhay. Sa mga kamay nitong nanginginig na disipulong Haizang, mayroong 4 na sinag ng liwanag na patuloy na lumilipad, sinusubukang basagin ang palad nitong nanginginig na disipulong Haizang, ngunit mahigpit silang nakagapos dito, at walang paraan upang masira ito, at ang 4 na sinag ng liwanag na ito ay ang mga primordial spirit ng magkaparehang ito at magkapatid. Sa oras na ito, pinahihirapan ng nanginginig na mga disipulo ng Haizang ang 4 na kaluluwang ito. Kabanata 1444, si Chenlei ay nagpakita mismo sa harap ng Sheikh Haizang disciple, ang kanyang hininga ay kasing lamig ng yelo, at walang kahihiyang sumugod patungo sa Sheikh Haizang disciple. Itinaas ng umiiling na disipulong Haizang ang kanyang ulo at tumingin kay Chenlei. Sa kanyang mga mata, mayroong isang matalim na liwanag, at siya ay ngumiti. May mga ibang tao na mamamatay. See you with that kind of angry look, gusto mo ba talagang pumatay? Nandito ako, panipi. Not bad, mahinahong sabi ni Chenlei. Narinig ng mga disipulo ng Sheikh Haizang ang mga salita ni Chenlei at tila narinig nila ang ilan sa mga pinakanakakatawang biro. Tumawa siya hanggang sa langit at sinabing, ikaw ay tunay na walang muwang at katawa-tawa. Dahil lang sa iyong paglilinang, huwag akong matakot sa hangin na umihip sa aking dila. Bata, sa aking harapan, mayroon ka lamang isang paraan upang pumunta, at iyon ay ang maging katulad nila, na may disiplina sa sarili. Kung ito ang kaso, maaari kang mamatay ng mas masaya, kung hindi, kung ako ay kumuha ng shot, ang iyong kapalaran ay mas miserable kaysa sa pagpasok sa walang katapusang impyerno.
Panipi. Si Chen Lei ay nanatiling hindi natinag, at mahinang nagsabi, mayroon pa akong paraan, at iyon ay ang patayin ka. Ang nanginginig na disipulong Haizang, pagkatapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, muling tumawa hanggang sa langit, at agad na malamig na sinabi, ikaw lang. Panaginip. Pagkatapos magsalita, ang nanginginig na disipulong Haizang na ito ay sumambulat ng may malakas na momentum, at hinampas ito kay Chen Lei. Dapat mong malaman na ang kanyang paglilinang ay nasa tuktok ng ika-8 palapag ng Emperor Wu. Sa lakas lamang, ang ilang martial artist sa ika-6 at ika-7 palapag ng Wu Emperor ay maaaring ganap na bumagsak, nang walang kaunting pagtutol. Ngayon, kaharap si Chen Lei na nasa unang palapag ng Emperor Wu, umaasa lang siya sa air pressure para maiihi si Chen Lei sa kanyang pantalon. Ang walang katapusang malaking pamimilit ay nagpatuloy sa pagsupil kay Chen Lei, at ang nanginginig na alagad na ito ng Haizang ay nagpakita ng ngiti sa kanyang hawak, na gustong makita si Chen Lei na lumuhad sa kanyang harapan. Kaya lang, sa pagharap sa kanyang magulong at malaking pamimilit, si Chen Lei ay parang bato sa karagatan, ngunit hindi siya kumikibo. Hindi lamang siya lumuhad sa harap niya nang hindi pinilit ng kanyang pamimilit, ngunit siya ay lumitaw na hindi naaangkop no. Tahimik na tumingin sa kanya si Chen Lei ng ganito, nakatingin sa isang patay na tao, na labis na ikinagalit ng disipulong yumanig kay Haizang. Alamin na ang ganitong uri ng titig ay palaging pag-aari niya. Magiging ganito lamang ang tingin nito kapag nakakita ito ng biktima na walang panlaban at lubhang desperado sa harap nito. Sa sandaling ito, talagang pinagmamasdan siya ng mga taong may ganitong uri ng tingin, at biglang hindi na napigilan ng umiiling na disipulong Haizang ito. Wow, iniinis mo talaga ako. Ito ay hindi magandang bagay para sa iyo. Ngayon, gusto kong ipaalam sa iyo kung gaano ako kagaling at hayaan kang magdusa sa lahat ng sakit at pagpapahirap. Ang nanginginig na disipulong Haizang na ito ay umungal, at ang martial soul sa likod niya ay agad na nadurog at naging isang malaking ahas sa dagat, na may dalawang mahahabang singkit na mata, na nagpapakita ng malamig at mabangis na liwanag, mabangis na nakatitig sa hangin. Chen Lei. Noong una, pagkatapos magsanay ni Chen Lei ng Divine Art of Slaughter, sapat na ang tiwala niya na patayin ang mga disipulo ng Shikang sect. Sa sandaling ito, nang makita niya ang espiritu ng disipulong ito ng Shikang sect, ito ay talagang isang ahas sa dagat, kahit na nagpapakita ng isang tiwala ng ngiti. Ang disipulong ito ng Shikang Haizang ay lumitaw sa kanyang harapan, dahil lamang sa matandang birthday star, nagbigti, nabubuhay ng wala maging matyaga. Namula ang nanginginig na disipulong Haizang sa ngiti ni Chen Lei. Hindi na niya ito napigilan, at sa isang dagandong, binasag niya ang kanyang snake martial spirit, at pagkatapos ay mabangis na inatake si Chen Lei. Malamig na sumangot si Chen Lei at direktang binasag ang Great Desolate Fulong Fist. Kasabay nito, direktang winasak din niya ang Critical Strike Rune para makumplito ang trabaho. Dahil alam ni Chen Lei na wala na siyang maraming oras para saluhin ang mga disipulong ito ng Haizang. Nais niyang kunin ang lahat ng mga disipulong ito ng Haizang sa pinakamaikling panahon at isa-isa silang patayin. Kung hindi, ang ibang mga disipulo ng Chanyanzong ay magdurusa ng higit at higit pang mga pagkalugi. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang snake spirit ng Shikang Haizang disciple na ito ay direktang pinasabog ni Chen Lei ng isang suntok, naging bahal ng liwanag at ulan, at tuluyang nawala sa kawalan. Nanginginig sa disipulong Haizang, ang mukha ay biglang namutla, at ang buong tao ay tila naglabas ng isang bola ng gas, at ang hininga ay bumagsak ng husto. Ang martial spirit ng Shikang Haizang disciple na ito ay nawasak, at ang kanyang lakas ay halos natanggal ng halos 80%, ganap na naging isang inutil na tao. Gayunpaman, hindi pa handa si Chen Lei na paalisan ang Shikang Haizang mga disipulo. Niyugyug niya ang kanyang katawan at nagpakita sa harap ng umiiling na disipulong Haizang. Matapos imbestigahan ang kanyang mga kamay, diretso niyang inalis ang disipulo ni Shikang Haizang, ang leeg ay naiipit at hinihigpitan. Huwag mo akong patayin, anak ako ng Deputy Sect Master ng Shikang Haizang. Kung papatayin mo ako, ay Shikang Haizang will never let you go. Sa oras na ito, ang disipulo ni Shikang Haizang, na labis na natakot, ay lumabas sa hadlang sa likod niya, nagbanta kay Chen Lei at nagsabi,
Huwag mong sabihin na anak ka ng deputy master ng Sheikh Haizang, anak ka ng master, at karapat-dapat kang mamatay. Hindi nag-atubili si Chen Lei. Wala man lang siyang natanggap na banta. Gamit ang malakas na kamay, diretsyo niyang pinisil ang leeg ng Sheikh Haizang disciple, at pagkatapos ay tinataka ng kaluluwa ng Sheikh Haizang disciple. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumingin si Chen Lei sa isa pang grupo ng liwanag na lumilipad sa hangin, ang 4 na primordial spirit ng junior brother at junior sister mula sa parehong pinto. Salamat Chen Lei senior brother sa paghihiganti para sa amin. Sa sandaling ito, nakalaya ang 4 na kaluluwang ito mula sa mga tanikala ng mga disipulo ni Sheikh Haizang, lumapit kay Chen Lei, at nagpasalamat kay Chen Lei. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ngayon, ilalagay muna kita sa Soul Cultivation Orb, at pagkatapos bumalik sa sekta, magpapasya ako kung lilipat ka sa Soul Cultivation, o maghanap ng angkop na katawan, at Rebirth Cultivation. Panipi. Sabi ni Chen Lei sa 4 na kaluluwa. Tumango ang 4 na primordial spirit, at pagkatapos noon, lahat sila ay pumasok sa Soul Magnifier Beads na pinakawalan ni Chen Lei. Kinuha ni Chen Lei ang mga butil na naglilinang ng kaluluwa, at nilinggan ang kaluluwa ng disipulong nanginginig sa kaluluwa, at direktang tinatakan ito sa tore na nagal iligtas ng kaluluwa. Sa hinaharap, maaari mong gamitin ang espiritong disipulong ito na nakakapukaw ng kaluluwa. Halika upang ayusin ang kulog. Matapos ang lahat ng ito, nawala muli si Chen Lei at nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ng iba pang mga disipulo ni Sheikh Haizang. Sa oras na ito, ang mga disipulong Tianyanzang sa Tianyan Secret Realm, sa wakas ay alam na ang masasamang kaisipan ni Sheikh Haizang, at lahat sila ay nanatiling mapagbantay laban sa Sheikh Haizang disciple na ito. At natural na alam din ng mga direktang disipulong ito sa Tianyanzong ang layunin ng pag-alog Haizang, at galit na galit sila. Tungkol naman sa mga alagad ni Sheikh Haizang, hindi sila nagpakita sa kanila ng awa. Nakasalubong nila ang isa at pinatay sila. Isa. Ang buong lihim na teritoryo ng Tianyan, dahil sa pagkakaroon ng Sheikh Haizang mga disipulong ito, sa sandaling ito, walang kapayapaan at katahimikan sa mga ordinaryong araw, at ito ay ganap na naging isang katayan ng Asura. Ang mga disipulo ni Sheikh Haizang ay dumating na handa sa oras na ito. Masasabing sa maikling panahon, sila ay nagdulot ng matinding casualty sa mga alagad ni Tianyanzang. Ang mga taong nanginginig kay Haizang ay sampain. Sa sandaling ito, nakita ni Ji Chanwo ang isang disipulo na namatay sa harap niya, ngunit wala siyang magawa. Sa oras na ito, napapaligiran siya ng 2 disipulong Udi Sheikh Haizang sa ika-8 palapag. Napakadelikado ng eksena. Sa sandaling ito, maaaring hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili. Ang 2 disipulong yumanig kay Haizang ay tumingin kay Ji Chanwo ng may masamang mata. Senior Brother Fang, ang munting babaeng ito ay talagang masyadong maagap. Kung ikukumpara sa ating santo na yumanig kay Haizang, natatakot ako na hindi ito masyado. Sabi ng isang alagad ni Haizang. Oo, kabayo ni Junior Brother, ito talaga ang pinakamahusay na kalidad ng produkto, kaming 2 magkakapatid sa ilang sandali, kailangan naming tangkilikin ito. Isa pang alagad na yumugyog kay Haizang, ang kanyang tingin ay patuloy na lumiliko sa mga maseselang bahagi ng katawan ni Zhao Ji Chanwu, halos sa pamamagitan ng damit ni Ji Chanwu, nakikita niya ang spring light sa loob. Nakakalungkot na minsan lang ma-enjoy ang ganyang magandang babae, dapat katayin. Sayang naman, kung hindi, magiging mahusay na mahuli siya bilang isang babaeng alipin at I-enjoy ito araw-araw. Panipi. Umiling si Feng Senior Brother at tumingin kay Ji Chanwo, at bumantong hininga. Sinabi ni Ma Junior Brother, Feng Senior Brother, ang gawain natin sa pagkakataong ito, ay personal na ipagtapat ang suzerain. Kung magkamali tayo dahil sa kasarian ng babae, natatakot akong kunin ng suzerain ang ating balat, kaya huwag isipin ito. Sige na, panipi. Tumango si Senior Brother Feng, at nagsabi, oo, kung gayon kailangan kong manatili dito para sa ilan pang pagkagumon. Sinabi ni Ma Junior Brother, oo, sa pagkakataong ito, pagkatapos nating maglaro ng sapat, tatapusin natin ang kanyang buhay. Sige na, pagkatapos magsalita, hindi na nakatiis sina Feng at Ma, ang 2 disipulo ng Sheikh Haizang,
at direktang sinira si Wan at inatake si Ji Chanwoo. Ang malinaw na tunog ng dagandong ng Phoenix ay biglang umalangaw sa kalahati ng kalangitan. Isang malaking kaluluwa ng martial arts ng Phoenix na nagniningas sa nagngangalit na apoy ang lumipad palabas mula kay Ji Chanwoo, pumailan lang sa hangin, at ang mga pakpak nito ay dahan-daang pumutok. Sumabog ang apoy at ulan sa buong kalangitan, halos kalahati ng kalangitan ay naaaninag ng pula. Sa sandaling ito, kaharap ang dalawang disipulong yumanig kay Haizang, sa wakas ay hindi na nagpigil si Ji Chanwoo at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Ganun pa man, nakaramdam pa rin ng matinding pressure si Ji Chanwoo dahil sa pagharap niya sa kanya, ang dalawang henyong disipulo ang yumanig kay Haizang. Ang dalawang taong ito ay pawang mga emperador na may mataas na antas ng kapangyarihan ni Emperor Wu. Sa mga tuntunin ng kaharian, sila ay orihinal na isang antas na mas mataas kaysa kay Ji Chanwoo, at sila ay dalawang tao, kahit na ang 9 na araw na cultivation Phoenix dance technique ni Ji Chanwoo ang lakas ay napakalakas, at ito ay napakahirap at pasibo laban sa dalawang taong ito. Sa isang kisap mata, daan-daang suntok ang pinaglabanan ng magkabilang panig. Sa pagharap sa buong pag-atake ng dalawang disipulong Sheikang Haizang, unti-unting nahulog si Ji Chanwoo sa isang dahado. Sa sandaling ito, ang dalawang disipulo ng Sheikang Haizang ay lubos na nagtitiwala, at ang isa sa kanila ay naglabas pa ng isang malaki at transparent na kayamanan na tinatawag na aquamarine glass cover, na sumasaklaw sa libo-libong milya sa aquamarine glass. Sa loob ng hood, kung sakaling makatakas si Ji Chanwoo. Little girl, tumigil ka sa pagpupumiglas. Hindi naman ikaw ang kalaban namin. Mahuhuli mo ito gamit ang iyong mga kamay. Maaari kang manatili sa ilalim namin ng ilang sandali, upang mapagsilbihan mo ang aming dalawang kapatid. Kung hindi ka galit, maging tayong dalawa. Ano ang nakakatuwang pag-usapan? Panipi. Ang nanginginig na disipulong Haizang ay nagngangalang Feng Nishan, at sinabi kay Ji Chanwoo, na gustong guluhin ang iniisip ni Ji Chanwoo. At ang isa pang alagad na may apelyidong Ma, ay ginamit ang pagkakataong ito upang madagdagan ang dalas ng mga pag-atake, na ginagawang pasibo at mahirap labanan si Ji Chanwoo. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Sa sandaling ito, ang bibig ni Ji Chanwoo ay dumudugo, at ang baluti sa kanyang katawan ay basag-basag sa kabuuan, nagpapakita ng puti at malambot na balat, ang kanyang buhok ay nakakalat, at siya ay labis na napahiya. Kung gusto mong mamatay, kahit patay ka na, hindi namin pababayaan ang katawan mo. Pagdating ng panahon, tingnan mo ang iyong kaluluwa para gumawa ng isang bagay, tiyak na magiging mas kasiya siya. Ang disipulong may apelyidong Feng ay malamig na ngumuso muli, ngunit ang sinabi niya ay lalong nagpagalit at nagalit kay Ji Chanwoo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga pagkakamali sa kanyang mga kuha. Ang alagad na may apelyidong Ma, ay nakuha ang kapintasan na ito sa unang pagkakataon, at isang asul na mapusyaw na karayom ang direktang tumama sa armor ng labanan ni Ji Chanwoo. At ang magaan na karayom na ito ay napakalakas na direktang tumagos sa sandata ni Ji Chanwoo at tumagos sa kanyang hita. Agad na nakaramdam ng kirot si Ji Chanwoo sa kanyang puso, at ang isa sa kanila ay hindi matatag at halos bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, sina Feng at Ma, dalawang disipulo ng Sheikang Haizang, ay tuwang-tuwa at nataman ang kanilang mga asol na snake magic needles. Pagkatapos ay mayroon lamang isang paraan upang pumunta, at iyon ay upang masunog ng apoy ng pagnanasa. Ang asol na ahas na ito, sa lugar kung saan matatagpuan ang Sheikang Haizang, ay isang napakalakas na hayop sa dagat, na may maunlad na kalikasan, at ang asol na ahas na magic heart needle ay pinindi at dinadalisay ng mga buto ng buhay ng ahas na ito. Ang isang asol na ahas ay maaari lamang magpino. Ang Blue Snake Magic Heart Needle, at ang Blue Snake Magic Heart Needle na ito ay may isang pagkakataon lamang na gamitin ito, kapag naabot na nito ang target, ito ay magiging walang prinsipyong lason at papasok sa katawan ng target. Kapag natama na ang Magic Heart Needle ng Blue Snake, wala nang panlunas maliban sa pakikipagtalik. Hinawakan ni Ji Chanwoo ang kanilang parang karayom na nakal-alasong karayom, at hindi nagtagal ay nasunog si Ji Chanwoo sa pagnanasa at aktibong hiningi ito. Sa oras na ito, sina Feng at Ma, ang dalawang disipulo ng Sheikang Haizang, ay hindi na pinigilan, ngunit nagbago mula sa offensive tungo sa defensive,
tahimik na naghihintay para sa nakakalason na pagsiklab sa katawan ni Ji Chanwoo. Nakaramdam lang si Ji Chanwoo ng nag-aalab na sensasyon sa kanyang katawan sa sandaling ito, at alam din niyang naabot niya ang balak ng kabilang partido. Narinig din niya ang tungkol sa mahiwagang heart acupuncture ng mabisyo at asul na ahas na ito. Alam niya na kapag natama ng magic heart acupuncture ng Blue Snake, isa lang ang paraan, at iyon ay ang sumabog. Sa pamamagitan lamang ng pagsabog ay mapapanatili niya ang kanyang pagiging inosente. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Ji Chanwoo ng kanyang mga ngipin at malapit ng sumabog. Mamatay man siya, hinding-hindi niya hahayaang madungisan ang kanyang katawan nitong 2 taong yumanig kay Haizang. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Blue Snake Magic Heart Needle ay higit na lumampas sa inaasahan ni Ji Chanwoo. Sa maikling panahon, wala siyang kakayahang magpasabog sa sarili. Naramdaman na lang niya na nag-iinit ang buong katawan niya na halos nasa pagan. Sa loob, at ang kaluluwa ay napakakalma, nakikita ang kalagayan ng katawan. Sa ngayon, hindi niya maiwasang gugustuhin na haburin ang lahat ng damit, para mabawasan ang init na halos masunog siya sa abo. Nakita ni Feng at Ma, 2 disipulo ng Sheikang Haizang, na ang magandang mukha ni Ji Chanwoo ay natatakpan na ng kulay rosas na kulay, ang kanyang mukha ay peach blossom, ang kanyang mga mata ay puno ng spring water, at alam niyang tapos na ito. Ilang sandali lang ay masisiyahan na sila sa walang kapantay na sarap ni Ji Chanwoo. At sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang aquamarine glass cover na tinanggal nila ay biglang nabasag. Isang figure ang direktang lumipad at lumitaw kina Feng at Maria, sa harap ng 2 nanginginig na disipulong Haizang. Ang figure na ito ay si Chen Lei. Nang hanapin ni Chen Lei ang iba pang mga Sheikang Haizang disciples, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya sa lugar na ito at alam niyang may gumagawa nito. Higit pa rito, naramdaman niya kaagad na ang isa sa mga taong gumawa nito ay si Ji Chanwoo. Ang 9 Heavens Phoenix Dance Art na isinagawa ng kultibasyon ni Ji Chanwoo, si Chen Lei ay napakapamilyar, kaya lumipad siya sa direksyong ito sa unang pagkakataon, at natuklasan na si Ji Chanwoo ay ginamit talaga ng 2 nanginginig na disipulong Haizang. Malapit sa takip ng aquamarine glass, sa unang pagkakataon, nabasag niya ang plato na gawa sa Chaos Stone, binasag ang takip ng aquamarine glass, at nagpakita sa harap ni Ji Chanwoo. Kabanata 1446. Nang lumitaw si Chen Lei sa tabi ni Ji Chanwoo, naramdaman niyang hindi tama ang estado ni Ji Chanwoo, namumula ang kanyang mukha, mabigat ang ilong, at hindi regular ang kanyang paghinga, na halatang tanda ng pagkalason. Lumubog ang mukha ni Chen Lei, tumingin siya sa 2 disipulong umiiling na Haizang, at sinabing, "Anong klaseng lason ang pinasok niya, ilabas mo ang panlunas." Ha 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 ha. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Chen Lei, ang 2 disipulong yumanig kay Haizang Feng at Ma ay tumawa at sinabing, "Wow, napakadaling makuha ang antidote. Ang aming 2 kapatid ay ang panlaban, pansamantala. Itigil ito, hinahayaan ka naming panuurin ang proseso ng detoxification gamit ang iyong sariling mga mata." Panipi. Ang mga salitang Feng at Ma, 2 disipulong Haizang nanginginig, ay nagpasimangot kay Chen Lei. Nang tumingin siya kay Ji Chanwoo, nalaman niyang si Ji Chanwoo ay naglabas ng sobrang init na hininga, at patuloy niyang iniikot ang kanyang katawan, na para bang nagdurusa siya sa hindi mabata na pagpapahirap. "Chen Lei, nataman ako ng Blue Snake Illusory Heart Needle at pinatay ako." Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Ji Chanwoo, hawak ang huling bit ng testamento, at sinabi kay Chen Lei, "Blue Snake Magic Heart Needle." Nang marinig ang pangalang ito, biglang naging malungkot ang mukha ni Chen Lei. Binasa niya ang halos lahat ng mga aklat ni Tian Yanfeng sa Tibetan Scripture Pavilion ni Tian Yanzang. Natural, alam niya kung gaano kadelikado si Tian Yan Hoen Xinjian. Ang mga nakatagong sandata, ang ganitong uri ng sandata, ay maaaring gawing isang mapangalunya na sanggol ang isang martir na babae, iyon talaga ang pinakakasuklam-suklam. Damn you guys! Tiningnan ni Chen Lei ang 2 nanginginig na disipulong Haizang na ito, na may layuning pumatay. "Kung gusto mo kaming patayin, kailangan mong tingnan kung mayroon kang ganitong kakayahan, bata, ang malakas na rafter ay unang nabubulok, hindi mo ba naiintindihan ito? Senior kuya, anong kalokohan sa kanya? Ang 2 nating kapatid ay nagtutulungan,
hindi ba natin kayang linisin ang isang munting alagad ni Chanyanzong? Naiinip na sabi ni Ma na may apelyidong alagad ni Zhang Haizang. Oo nga, huwag kang magnganga ng ngipin sa kanya, gawin mo, para hindi na managinip pa sa gabi. Tumango si Feng martial artist, pagkatapos ay direktang sinira ng dalawa si Wan at mabangis na inatake si Chen Lei. Wow, patay! Ang dalawang nanginginig na disipulong Haizang na ito ay parehong malakas. Ang isa sa kanila ay dating magnanakaw ng Jiangyang sa dagat. Mayroon silang mayamang karanasan sa pakikipaglaban. Magkasama, talagang napakalakas nila. Hindi nakakagulat na si Ji Chanwo ang magiging master. Patayin! Sa harap ng mga pag-atake ng dalawang disipulong ito ng Sheikang Haizang, ang dila ni Chen Lei ay pumutok sa Spring Thunder, at siya ay sumigaw, at pagkatapos ay direktang inatake ang dalawang Sheikang Haizang disciples. Sa braso ni Chen Lei, may mga layer ng formation pattern na biglang lumiwanag, at isang hindi maihahambing na horror breath ang bumangon mula sa katawan ni Chen Lei. Sa ilang sandali, ang dalawang disipulong umiiling na Haizang ay nakaramdam lamang ng walang hanggan na takot, halos mawala ang kanyang buong katawan, nakinig sa kanyang sariling utos, at agad na nagulat at nanigas sa lugar ng malakas at nakakatakot na hininga na ito. Sinamantala ni Chen Lei ang pagkakataong ito at nagmamadaling dumaan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga katawan ng dalawang disipulong yumanig kay Haizang ay nagkawatak-watak at si Chen Lei ay tuwirang naputol. Pagkatapos nito, binaril ni Chen Lei ang dalawang banal na ilaw sa pagitan ng kanyang mga daliri, na direktang bumagsak sa dalawang kaluluwang gustong tumakas mula sa mga disipulo ni Sheikang Haizang. Ang mga primordial na espiritu ng dalawang disipulong ito ng Haizang ay tila nakakita ng isang multo, at hindi sila makapaniwala hanggang sa sila ay mamatay. Paano kayang patayin agad ni Chen Lei ang dalawa sa isang galaw? Sa oras na ito, sa loob ng Chen Lei, ang Trugang Power Thief ay napunta sa kawalan, at walang natira. Ngayon lang, direkta niyang ginamit ang Massacre God Art. Ang Massacre God Art na ito ay talagang makapangyarihan at walang kapantay, ngunit ito ay masyadong nakakatakot na ubusin. Sa isang suntok lang, naubos na ang lahat ng kanyang cultivation. Siyempre, ang naidudulot ng terror exhaustion ay ang kapangyarihan ng terror. Dalawang malakas na pangwalong antas na si Woody ang pinugutan ng ulo sa isang suntok lamang. Si Chen Lei ay walang paraan para gawin ito sa lahat ng mga teknik na kasalukuyang pinagkakabisado ni Chen Lei. Sa sandaling ito, ang Four Saints Refining Form ay voluntaryong nawasak, at hindi mabilang na espiritual na ambon ang bumuhos sa katawan ni Chen Lei sa bilis na nakikita ng mata, naging purong tunay na kapangyarihan, binabawi ang nakakatakot na pagkonsumo nito, ilang sandali pa, bumalik ito sa kanyang sarili, peak na kondisyon. Sa tulong ng Four Saints Form Refining Art, ang bilis ng pagbawi ni Chen Lei ay hindi mapapantayan. Kahit na ang Great Slaughter Divine Art na ito ay kumonsumo ng maraming, ngunit sa pamamagitan ng tableta at ang Four Saints Refining Forms Art, maaari rin niya itong sirain kung gusto niya. Matapos patayin ang dalawang disipulo ng Sheikang Haizang at itatak ang kanilang mga kaluluwa, tumingin si Chen Lei kay Ji Chanwo. Alam mo, isa siyang tunay na diyosa. Napakatalino niya, paano siya papayag na mamatay ng ganito? Tumingin si Ji Chanwo kay Chen Lei, ang kanyang mga mata ay napakakomplikado, at ang kanyang isip ay punong-puno na hindi niya alam kung paano haharapin si Chen Lei. Bagamat si Chen Lei ay ang kanyang senior brother, silang dalawa ay walang gaanong contact, at walang sapat na kaalaman tungkol dito. Isang beses lang sila nagkita sa direct disciple selection match. For the rest, umatras sila sa isa't isa, at hindi na sila lumalim pa. Akuhin ko ang responsibilidad para sa bagay na ito. Tumingin si Chen Lei kay Ji Chanwo at direktang sinabi na ibinigay ito ni Ji Chanwo sa kanya sa unang pagkakataon, kaya kailangan niyang gawin ang responsibilidad na ito, kahit na ang orihinal na intensyon ni Chen Lei ay hindi na magkaroon ng anumang utang. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na nais niyang magpasya. Sa ganoong sitwasyon, hindi siya basta-basta makakaalis. Senior kuya, hindi ko pa naiisip, bigyan mo ako ng oras. Sa oras na ito, sinabi ni Ji Chanwo kay Chen Lei. No problem, bibigyan kita ng oras. Alam ni Chen Lei na para kay Ji Chanwo, mahirap itong piliin.
Pagkatapos, sinabi ni Chen Lei kay Ji Chanwu, Junior Sister, ngayon, para maalog ang mga ambisyon ng lobo ni Haizang at gustong tugisin ang aking mga disipulong Chanyanzong bilang biktima, hindi ako pwedeng maupo na lang. Ngayon, mangangaso at papatay ako. Itong mga nanginginig na disipulong Haizang, hindi alam kung ano ang gagawin ni Junior Sister. Panipi. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, ang mga mata ni Ji Chanwu ay nakakuha ng walang katulad na aura na nakamamatay. Kung hindi niya kinilig ang mga alagad ni Haizang, hindi siya haantong sa ganito. Masasabing ang Ji Chanwu ngayon, upang ilarawan ang nanginginig na disipulo ng Haizang na may puot hanggang buto, hindi ito pagmamalabas. Gusto ko ring tugisin itong mga Sheikang Haizang disciples, kung sino man ang yumanig kay Haizang, lahat ay may karapatang mamatay. Sabi ni Ji Chanwu sa galit na tono, malupit ang layunin ng pagpatay. Okay, kung gayon, hindi tayo dapat magtagal dito, kailangan nating kumilos kaagad, sabi ni Chen Lei kay Ji Chanwu. Tumango si Ji Chanwu at lumabas ng kuweba kasama si Chen Lei. Are you acting alone or with me? Tanong ni Chen Lei kay Ji Chanwu. Mag-isa akong kikilos. Nag-isip sandali si Ji Chanwu, pagkatapos ay sinabi kay Chen Lei. Sige, pansinin mo ang kaligtasan mo. Hawakan itong jade pendant. Kung ikaw ay nasa panganib, maaari mong gamitin ang jade pendant para iligtas ako. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kumuha si Chen Lei ng isang piraso ng jade, ginawa itong concentric jade pendant, at ibinigay kay Ji Chanwu. Bahagyang nag-alinlangan si Ji Chanwu, at sa wakas ay kinuha ang jade pendant ni Chen Lei, pagkatapos ay kumaway kay Chen Lei, at umalis ng walang bakas. Nang makitang nawala ang matingkad na pula sa harap ng kanyang mga mata, bahagyang nagulat si Chen Lei, at agad na pumili ng direksyon, lumipad, at nagpatuloy sa paghahanap sa kinaroroonan ng umiiling na disipulong Haizang. Ngayon, sa buong Tianyan Secret Territory, maririnig ang tunog ng pag-aaway sa isa't isa anumang oras. Malinaw na ang mga disipulong yumanig kay Haizang ay nagsimulang pumutok sa mga alagad ni Chanyanzong. Ang fighting movement na ito ay ang pinakamahusay na gabay para kay Chen Lei para mahanap itong Sheikang Haizang disciple. Batay sa kilusang ito, isa-isa niyang hinanap ang mga nanginginig na disipulong Haizang na ito. Si Chen Lei ay napakabilis, at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang isang disipulo ni Sheikang Haizang. Inatake ng Sheikang Haizang disipulong ito ang apat na disipulong Chanyanzong. Sa isang tao, pinigilan niya ang apat na Chanyanzong. Walang lakas na lumaban ang estudyante. Ang apat na disipulong ito ng Tianyanzang ay mga panloob na disipulo, ngunit sa sandaling ito, mahigpit silang pinigilan ng isang nanginginig na disipulong Haizang. Sa sandaling ito, ang apat na disipulong Tianyanzang na ito ay puno ng mga galos, at ang mga disipulo ng Sheikh Haizang ay parang mga pasang naglalaro ng mga daga. Malinaw, maaari niyang patayin ang apat na disipulong ito ng Tianyanzang anumang oras. Ngunit sa ngayon, naglalaro sila ng pusa at daga, gustong makita ang mga desperado nilang mukha bago sila mamatay. Humph! Ang liwanag ng espada ay kumislap, at ang ulo ng umiiling na disipulong Haizang ay lumipad palabas, na may blangkong tingin sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng espada na ito ay napakatalim kaya hindi alam ng Sheikang Haizang na disipulo kung saang direksyon siya nanggaling, direkta itong tumawid sa unang antas. Sa susunod na sandali, lumitaw ang figure ni Chen Lei, at isang power grid ang lumipad palabas, tinatakan ang kaluluwang gustong tumakas. Sa oras na ito, tiningnan ni Chen Lei ang apat na disipulong ito. Kuya Chen Lei. Nang makitang si Chen Lei iyon, isa-isang natuwa ang apat na disipulo, na parang sila ay inabandona. Dinurog ni Chen Lei ang Asher Dragon Rejuvenation Art, na napapaligiran ng hindi mabilang na mga espiritual na ulap, ay nakabawi sa mga pinsala ng apat na disipulong ito, at pagkatapos ay sinabi sa kanila, sa panahong ito, iiwasan ninyo sila, at maghintay hanggang kunin ko sila, lahat ng mga alagad ni Sheikang Haizang. Patayin, lumabas na naman kayo. Panipi. Pagkatapos magsalita, inalog-alog ni Chen Lei ang kanyang katawan at nawala sa harapan nilang apat. Nangunguna si Senior Brother Chen Lei, naglakas loob siyang magkusa na manghuli sa mga taong ito na yumanig kay Haizang. Tumingin ang apat na tao sa direksyon kung saan naglalakad si Chen Lei Fei nang may paghanga,
at same time na sinabi. Si Senior Brother Chen Lei ay karapat-dapat na maging isang walang katulad na henyo mula sa ordinaryong disipulo hanggang sa direktang disipulo, itong si Sheikh Haizang disipulo, kahit si Chen Senior Brother ay hindi siya mapababa, sa pagkakataong ito, si Sheikh Haizang ay nasa problema. Ang ibang pangalan ng alagad ay namamangha rin. Tumigil ka na sa pagsasalita, umalis na tayo dito dali, kung hindi, magkikita tayong muli ng mga umiiling na mga disipulong Haizang, ngunit mahihirapan iyon. Sabi ng isa pang estudyante. Pagkatapos nito, nagtipon ang 4 na alagad at mabilis na umalis sa lugar na ito ng tama at mali. Sa oras na ito, si Chen Lei ay nagkatawang tao ng ***** ng kamatayan, patuloy na nagpapatrolya sa lugar na ito, naghahanap ng mga disipulo ni Sheikh Haizang, ngunit sa tuwing makakaharap niya ang mga disipulo ni Sheikh Haizang, siya ay ganap na walang awa at direktang pinapatay. Ang mga ordinaryong disipulo ni Wudi ng ika-7 palapag ng Sheikh Haizang ay hindi makagalaw kahit isang hakbang sa harap ni Chen Lei, kahit na ang ika-8 palapag ng mga disipulo ni Emperor Wu ng Sheikh Haizang ay halos hindi makaligtas ng 100 hakbang sa harap ni Chen Lei. Ilang sandali, nawala ang lahat ng mga disipulo ng Sheikh Haizang kung saan dumaan si Chen Lei, at lahat sila ay pinugutan ng ulo. Sa oras na ito, sa Tianyan Secret Realm, tiningnan ni Zhang Minghong ang Jade Mirror sa kanyang kamay na may pangit na ekspresyon. Sa salamin na ito ng Jade, may mga phantom white light spot, at ang mga puting spot na ito ay kung saan naruroon ang kanilang mga Sheikh Haizang disciples. Kaya lang, nabura na ng mahigit kalahati ang puting liwanag na spot sa itaas nito, na nagpapakitang mahigit 50 sa 100 disipulong pumasok sa Tianyan Secret Realm ang namatay sa oras na ito. Para kay Zhang Minghong, na siyang namamahala sa operasyong ito ay tiyak na isang napakalaking kawalan. Imposible para kay Tianyan Zhang na magkaroon ng ganoong lakas at maaaring magdulot sa amin ng napakalaking pagkalugi. Anong nangyari? Sa sandaling ito, halos mabaliw si Zhang Minghong, hindi sigurado kung bakit napakalaki ng mga nasawi sa mga disipulo ng Sheikh Haizang. Sa sandaling ito, nakikita niya ang mga puting tuldok sa salamin ng Jade na nawawala pa rin sa isang nakakatakot na bilis. Sa tuwing nawawala ang puting tuldok, ito ay kumakatawan sa pagbagsak ng isang alagad na yumanig sa dagat. Damn it, gusto kong makita kung ano ang ikinamatay ng aking Sheikh Haizang disciples. Ayon sa posisyon sa salamin ng Jade, sumugod si Zhang Minghong sa direksyon kung nasaan si Chen Lei. Sa panahon ng isang stick ng insenso, lumitaw si Zhang Minghong sa lugar na ito, at sa maikling panahon ng isang stick ng insenso, 10 batik ng liwanag ang nawala sa kanyang Jade Mirror, at 2 sa kanila ay ang parehong pinto sa itaas ng ika-8 palapag ng Emperador Wu. Dahil dito hindi napigilan ni Zhang Minghong, at galit na galit siyang naghanap. Hindi nagtagal, natuklasan ni Zhang Minghong ang bakas ni Chen Lei. Sa sandaling ito, natapakan ni Chen Lei ang katawan ng isang nanginginig na disipulong Haizang at nakitang lumitaw si Zhang Minghong sa kanyang harapan. Tumingin si Zhang Minghong kay Chen Lei, at tumambad kaagad sa makapal at totoong aura ng pagpapasigla sa katawan ni Chen Lei. Ang buhok sa buong katawan ay tumindig sa kauna-unahang pagkakataon, at isang matinding takot ang lumabas sa kanyang puso, pakiramdam niya ay tinitigan siya ng isang prehistoric blood-devouring giant. Sa harap ng gayong higanti, siya ay kasing liit ng langgam. Napapatay mo ang napakaraming disipulo sa aking sekta. Kahit na naramdaman niyang napakadelikado ng taong nasa harapan niya, nagpakita pa rin ng lakas ng loob si Zhang Minghong at tinanong si Chen Lei. Tumingin si Chen Lei kay Zhang Minghong sa kanyang harapan, na nagpapakita ng bakas ng dignidad. Ang Zhang Minghong na ito ay nagpadala sa kanya ng mahinang pakiramdam ng pagbabanta, na nagpapahiwatig na si Zhang Minghong ay napakalakas at hindi isang ordinaryong Sheikh Haizang disipulo. Tumango si Chen Lei at sinabing, "Oo, pinatay ko siya, paano?" Nang makita ni Zhang Minghong ang tono ni Chen Lei na walang malasakit, galit na galit ang kanyang mukha, at sinabing, "Ano ang pangalan mo, nangangahas ka bang magparehistro?" Sinabi ni Chen Lei, "Bakit hindi ka manggahas? Ang pangalan ko ay Chen Lei, sino ka?" Zhang Minghong, direktang disipulo ng Sect Master of Sheikh Haizang. Agad ding sinabi ni Zhang Minghong ang kanyang pangalan. Zhang Minghong, direktang alagad ng Sheikh Haizang, sa pagkakataong ito ay tila ikaw ang master,
sabi ni Chen Lei kay Zhang Minghong. Tumango si Zhang Minghong at sinabing, oo, pangungunahan ko ang pangkat sa operasyong ito. Chen Lei, pinatay mo ang napakaraming disipulo ng Sheikh Haizang, ay Sheikh Haizang at wala kang pagtatalo. Ngumisi si Chen Lei at nagsabi, paano kung hindi ka balanse, natatakot ako na hindi ka magtatagumpay. Sa pagkakataong ito, walang sinuman sa iyong mga disipulo na nakapasok sa Tianyan Secret Realm ang gustong lumabas na buhay. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, pinaikit ni Zhang Minghong ang kanyang mga mata, nagpakita ng isang mapanganib na liwanag, at dahan-daang sinabi, Chen Lei, sa tingin mo ba ay maaari mong patayin ang lahat ng aking mga disipulo ng Sheikh Haizang ng isang tao? Sinabi ni Chen Lei, siyempre hindi ko kayang patayin ang lahat ng mga disipulo ni Sheikh Haizang mag-isa, ngunit Zhang Minghong, sa tingin mo ba lahat ng mga disipulo ng aking Tianyanzang ay walang palamuti? Sinabi ni Zhang Minghong, oo, sa aking paningin, lahat ng mga disipulo ni Tianyanzang ay pawang mga manok at aso, at sila ay mahina. Ang laking tono, sa pagkakataong ito, biglang may dumating na boses. Ito ay hindi ibang tao, ito ay si Jiang Huan. Sa pagkakataong ito, si Jiang Huan ay nasa lihim na kaharian din ng Tianyan. Siya ay may mabait at banayad na personalidad. Sa orihinal ay hindi siya basta-basta papatay ng sinuman, ngunit ang mga disipulong ito ng umiiling na Haizang ay ganap na tinatreto ang mga disipulong Tianyanzong. Ang walang sawang pumatay na si Jiang Huan ay sobrang inis din at hindi na naawa sa pagbaril. Jiang Huan, ikaw lang ang natalong kalaban ko, at naglakas loob kang magsalita sa harap ko. Malamig na bamantong hininga si Zhang Minghong, tumingin kay Jiang Huan, at walang pakialam na sinabi. Noong nakaraan, naglaban sina Jiang Huan at Zhang Minghong, ngunit sa pagkakataong ito, si Jiang Huan ay natalo ni Zhang Minghong. Nakinig si Jiang Huan sa mga salita ni Zhang Minghong, ngunit hindi siya natinag, at sinabing, talaga, kung gayon, ngayon, naglakas loob kang makipaglaban sa akin. Sumulyap si Zhang Minghong kay Chen Lei at sinabing, bakit gusto mo bang mas umasa sa panalo? Sinabi ni Jiang Huan, kung wala ang tulong ni Chen Jr. Brother, sapat na para sa akin na harapin ka mismo. Sa tono ni Jiang Huan, na may malakas na tiwala sa sarili, naging asol ang mukha ni Zhang Minghong, at isang taunang general ang nang-ahas na maging napakayabang sa harap niya. Hindi si Jiang Huan ang kinatatakutan ni Zhang Minghong, kundi si Chen Lei. Hanggat nakatayo rito si Chen Lei, hindi siya maglalakas loob na labanan si Jiang Huan ng buong lakas. Nakita rin ni Jiang Huan ang pagtutol ni Zhang Minghong, at sinabing, Junior Brother Chen, si Zhang Minghong ang hahawak sa akin. Sa pagkakataong ito, may isa pang henyo na yumanig kay Haizang, na nagngangalang Wei Yan, na mas magaling kay Zhang Minghong. Kailangan kong magbilang ng mga puntos. Hindi ako ang kalaban ni Wei Yan. Naniniwala ako na sa lahat ng mga disipulo sa buong Tianyan Secret Realm, ikaw lang ang makatitiyak na linisin itong Wei Yan, at mahahanap mo siya at masisira. Panipi. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Jiang Huan, tumikim si Zhang Minghong at sinabing, napakawalang muwang mong pakikitungo kay Wei Yan Jr. Brother. Kailangan mo lang mamatay sa harap ni Junior Brother Wei. Senior Kuya, masyado kang matuwid. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang figure at tumabi kay Zhang Minghong. Hindi ibang tao, kundi si Wei Yan ang pinag-uusapan nila ngayon. Medyo natakot si Chen Lei sa hitsura ni Wei Yan. Ang malakas na pagbabago-bago ng aura na ibinubuga mula sa katawan ni Wei Yan ay talagang ang pinakamalakas na nakita niya, at kahit mahinang pumasok sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu. Tikman, itong Wei Yan ay ang pinakamataas na figure ng ikawalong palapag ng Emperor Wu, at kahit kalahati ng kanyang mga paa ay maaaring tumuntong sa kaharian ng ikasyam na palapag ng Emperor Wu. Ang Wei Yan na ito ay hindi pa masyadong matanda, ngunit talagang nahawakan na niya ang threshold sa gilid ng ikasyam na palapag ng Wudi, at ang kanyang talento ay hindi pangkaraniwan, na makikita. Senior Brother Zhang, maaari kang manood sa gilid, hayaan mo akong harapin ang 2 taong ito. Sa sandaling lumitaw si Wei Yan, mayabang niyang sinabi na gagamitin niya ang sarili niyang lakas para harapin sina Chen Lei at Jiang Huan. Kasalukuyang pumapasok sa cultivation, sinabi ni Zhang Minghong, Junior Brother Wei, huwag maging pabaya, itong si Chen Lei ay nagbibigay sa akin ng matinding panganib, kaya,
haharapin mo si Chen Lei, haharapin ko si Jiang Huan. Itong Jiang Huan ay tinatawag na si Tian Yanzang. Punong disipulo na si Chen Lei ay hindi isang taong nawala ng reputasyon. Kailangan mo lang mag-concentrate sa pakikitungo kay Chen Lei. Panipi. Bagamat mayabang si Wei Yan, hindi siya tanga. Matapos pakinggan si Zhang Minghong, hindi na siya nagpumilit, sinabing, okay, papatayin ko si Chen Lei. Pagkatapos ng pagsasalita, sa likod ni Wei Yan, isang bilog ng Black Magic Moon Martial Arts ang direktang lumitaw, na nagbuga ng madilim na liwanag. Sa itaas ng Magic Moon, ang demonyong lobo ay umungol sa langit, ang mga mata ay nagmulat at nakapikit, malamig na liwanag at kamangha-manghang kapangyarihan. Pagkatapos nito, direktang winasak ni Wei Yan si Wan at marahas na inatake si Chen Lei. Mayabang, si Chen Lei ay nagbigay ng malumanay na pagsaway, na direktang sinisira ang Diyos ng sining ng slaughter. Ang mga pattern ng pagbuo ng Dao ay lumitaw sa kanyang braso, na naging isang malaking pormasayon. Ang walang katapusang kapangyarihan ay bumuhos ng direkta mula sa braso ni Chen Lei, mabangis. Naglaslas siya patungo sa Wan na inatake ni Wei Yan. Boom! Sa ilang sandali, ang mga sinag ng liwanag ay lumundag na parang galit na mga alon, humahanggaw sa lahat ng direksyon, sina Jiang Huan at Zhang Minghong, tulad ng mga kuneho sa isang grupo ng mga lobo, ay tumalon at nakatakas sa shockwave ng paghaharap sa pagitan ng dalawang panig, lugar. Isang sunod-sunod na alon lamang ang makikitang kumakalat mula sa kinaroroonan ni Chen Lei at Wei Yan. Ang sinag ng liwanag na ito ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Kung saan man sila dumaan, naging abo ang lahat. Nang mawala ang liwanag, lumingon sina Jiang Huan at Zhang Minghong at nalaman na ang mukha ni Chen Lei ay sobrang putla, at isang malaking sugat sa buto ang lumitaw sa kanyang dibdib. Ang mga kalamnan sa sugat ay gamulong palabas, at tumulo ang dugo. Mayroon ding isang patong ng itim na gas na nakasabit, na patuloy na umaagnas sa sugat ni Chen Lei, na nagpapahirap sa kanya na gumaling ng ilang sandali. Sa kabilang banda, si Wei Yan, ang parehong nakakatakot na mahinang hininga, ay may posibilidad na sirain ang kanyang aura anumang oras, at ang martial arts ni Wei Yan ay ganap na nasira, ganap na nawasak, at naging mapagmataas na anak ng isang henerasyon, kaya naging walang kwentang tao. Sa ganitong paraan, ang mga pinsalang natamo ni Chen Lei ay wala. Patayin. Nang makita ang eksenang ito, biglang naging pula ang mga mata ni Zhang Minghong. Si Wei Yan daw ang master na tinuon nila sa pagsasanay kay Haizang. Naubos na nila ang walang katapusang lakas tao at material na mapagkukunan sa Sheikh Haizang, at naghahanda silang sanayin si Wei Yan sa 6 na kabataan. Ang unang master ng henerasyon, at si Wei Yan ay mayroon ding potensyal at talento sa larangang ito, ngunit ngayon, ang lahat ng pagsusumikap na ito ay masasabing ganap na walang silbi. Sa pagkakataong ito, kahit na makaalis ng buhay si Wei Yan sa Tianyan Secret Realm, siya ay magiging isang walang kwentang tao. Aabutin ng hindi bababa sa daan-daang taon upang makabalik muli sa paglilinang. Bukod dito, ang kanyang makapangyarihang talento ay nasira na rin ng tuluyan. Direktang winasak ni Zhang Minghong ang kanyang martial soul at inatake si Chen Lei. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo. Sa pagkakataong ito, lahat ay maaaring ma-accident, ngunit si Junior Brother ay hindi maaaring ma-accident. Ngayon, naging bilang resulta, tanging kapag pinugutan ni Zhang Minghong si Chen Lei ay maaari niyang mabayaran ang kanyang mga krimen. Kaya lang, pinigilan ni Jiang Huan si Zhang Minghong nang direktang gawin ito ni Zhang Minghong, at sumigaw, "Zhang Minghong, ako ang kalaban mo." Pagkatapos ng pagsasalita, sa pagitan ng pagtataas ng kanyang kamay, ilang mga flagpole ang itinapon, na inukitan ng Arayron, ngunit sila mismo ang nagbuo ni Jiang Huan. Ang 18 hakbang na mga flag ng formation ay agad na ipinasok sa paligid ng Zhang Minghong. Pagkaraan ng ilang sandali, bumangon ang puting ambon at binalot ang malaking pormasayon, mahigpit na nahuli si Zhang Minghong sa pormasayon, malaking pormasayon sa loob, marahas na bagyo, kidlat at kulog, gamulong ang sigla, yumanig ang lupa, at mahigpit na nag-away ang dalawa sa isang lugar. Sa oras na ito, nailabas na ni Chen Lei ang lahat ng black magic energy mula sa sugat, at mabilis na gumaling ang sugat sa ilalim ng Azure Dragon Rejuvenation Technique. Pagkatapos noon, tumingin si Chen Lei kay Wei Yan, inalog ang kanyang anyo, at pinatay si Wei Yan.
Si Wei Yan ay dinurog ng martial spirit ni Chen Lei, at ang kanyang lakas ay 7 hanggang 8. Nang makita niyang pumapatay si Chen Lei, saan man siya maglakas loob na labanan si Chen Lei, tumalikod siya at tumakbo palayo. Nakakalungkot na ang kasalukuyang Wei Yan ay wala man lang lugar para makatakas sa harap ni Chen Lei. Sinira ni Chen Lei ang power grid at direktang nasalo ito. Patay. Kaharap si Wei Yan na malapit nang humingi ng awa, si Chen Lei ay hindi na nagkaroon ng oras para magsalita. Tinapat niya ang sword light sa leeg ni Wei Yan. Ang ulo ni Dao Da, gumulong pababa, hanggang sa siya ay namatay, si Wei Yan ay laging namatay. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, ikinulong ang Yuan Shen ni Wei Yan na gustong tumakas, at tinatakan ito. Pagkatapos, nakita niya ang labanan sa pagitan nina Jiang Huan at Zhang Minghong. Ang labanan sa pagitan nina Jiang Huan at Zhang Minghong ay naharang ng porma sayon. Maging si Chen Lei ay hindi malinaw na nakikita ang sitwasyon sa loob ng porma sayon. Gayunpaman, hindi nag-alala si Chen Lei, dahil si Jiang Huan ay tiyak na superior sa formation, at si Zhang Minghong ay tiyak na hindi kalaban ni Jiang Huan. Gayunpaman, si Chen Lei ay pabaya pa rin, pinuprotektahan si Jiang Huan mula sa gilid. Boom! Biglang isang malakas na ingay ang nagmula sa malaking formation. Pagkatapos, isang malaking bowl ang apoy ang bumangon at tumawid sa formation. Ang 18 flagpole na inayos ng porma sayon na ito ay naging medallion. Para tanggayin ang abo, biglang nabasag ang porma sayon. Sa sandaling ito, halos magkasabay na lumipad ang dalawang figure sa dalawang direksyon, at bumagsak ng husto sa lupa. Ang dalawang figure ay sina Jiang Huan at Zhang Minghong, na parehong malubhang nasugatan sa oras na ito, na may 12-12 ng mga bali ng buto. Lumapit si Chen Lei, pumunta sa gilid ni Jiang Huan, at tumingin kay Jiang Huan. Senior Kuya Jiang, kumusta ka? Tumingin si Chen Lei kay Jiang Huan na puno ng dugo na may kaunting pag-aalala, at nag-aalalang nagtanong. Umiling si Jiang Huan at sinabing, Junior Brother Chen, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Hindi ko inaasahan na hindi ko pala kalaban si Zhang Minghong. Sa huli, ginamit niya talaga ang pilisi na nanginginig sa dagat at gusto niyang mamatay kasama ako. Panipik. Tumango si Chen Lei, kailangan talaga ang Shakang the Shakang Thunderbolt. Ginagamit sa mga kritikal na sandali, may kapangyarihan itong ibalik ang mga bagay-bagay. Maging ang malaking porma sayon ni Jiang Huan ay hindi maaaring ganap na makulong. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, pinakilos ni Jiang Huan ang kapangyarihan ng malaking porma sayon upang maprotektahan ang kanyang sarili ng matatag, upang hindi siya mapatay ng pilisi na umuuga sa dagat, ngunit direktang nasugatan. At hindi rin komportable si Zhang Minghong. Sa orihinal, ang Shakang Haizang ay may perpektong paraan upang maiwasan ang explosive power ng Shakang pilisi. Gayunpaman, sa pagbuo, ang pamamaraang ito ay halos hindi epektibo, at tiniis din niya ang karamihan sa mga pagkabigla. Sa lakas ng pagsabog ni Pilisi, masasabing 2 tao ang nawala pareho. Puntahan mo muna si Zhang Minghong, wala akong pakialam, hindi ko siya kayang bitawan, sabi ni Jiang Huan kay Chen Lei. Sinulyapan ni Chen Lei si Zhang Minghong na hindi gumagalaw sa lupa, huminga ng malamig, at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakbo. Pagkatapos magsalita, kumislap si Chen Lei, nagpakita sa harap ni Zhang Minghong, at hinawakan si Zhang Minghong, na halos mabali ang katawan. Chen Lei, Jiang Huan, ano ang gusto mo? Sabihin mo, mas mabuting palayain mo na ako. Kung hindi, hindi ka namin ililibre sa Shakang Haizang. Sa oras na ito, natauhan si Zhang Minghong, alam niyang nahulog siya sa mga kamay ni na Chen Lei at Jiang Huan, at hindi siya matatapos ng maayos, kaya nagbanta siya. Pinapante ka sa iyong paraan. Nahaharap sa banta ni Zhang Minghong, direktang sinampal ni Chen Lei si Zhang Minghong, pinagpira-piraso si Zhang Minghong, at pagkatapos ay nagpakita, na pinagbawalan ang kaluluwa ni Zhang Minghong. Chen Lei, maglakas loob ka bang gawin itong mamamatay tao na kamay, hinding-hindi ka namin patatawarin ni Sheikh Haizang. Sa oras na ito, ang kaluluwa ni Zhang Minghong ay sumisigaw pa rin ng malakas. Naghihintay ako, malamig na sabi ni Chen Lei. Hindi niya inisip ang banta ni Zhang Minghong. Sa halip, direktang sinimulan niyang hanapin ang kaluluwa ni Zhang Minghong,
at gumamit ng iba't ibang teknik, diskarte at lihim na pamamaraan sa kaluluwa ni Zhang Minghong. Ang lahat ng uri ng impormasyon at katalinuhan ay malinaw na natuklasan. Gusto mo talagang matumbok ang kayamanan ng aking Tianyan Secret Realm, at gusto mong patayin ang aking Tianyanzong. Isa ka talagang grupo ng mga lobo na may puting mata. Kung ganoon, hindi mo maaaring panatilihin ang alinman sa mga ito. Matapos makita ni Chen Lei ang iniisip ni Zhang Minghong sa primordial spirit, ang masamang espiritu sa kanyang katawan ay tumaas sa langit na nagdadala ng bugzo ng hangin. At binasa din ni Jiang Huan ang impormasyon tungkol sa Yuan Shen ni Zhang Minghong, at lalo pang kinasusuklaman si Sheikh Haizang. Hindi niya inaasahan na may ganoong kalupit na layunin si Sheikh Haizang. Sa pagkakataong ito, hanggat lalabas ka, dapat mong paalalahanan si Sect Master na mag-ingat sa pagyanig kay Haizang, sabi ni Jiang Huan kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei. Ito ay natural. Ipinagbawal niya lahat ang mga kaluluwang ito, lalo na ang mga kaluluwa ni Zhang Minghong at Wei Yan, na naglalaman ng ebidensya ng Sheikh Haizang na nakikipag-ugnayan kay Tianyanzang. Sa harap ng gayong bakal na ebidensya, sapat na para sa matataas na antas na tauhan ng Tianyanzang na makita ang tunay na mukha ni Sheikh Haizang, upang mas maging maingat sa Sheikh Haizang. Pagkatapos noon, nakakita si Chen Lei ng Jade Mirror mula sa bangkay ni Zhang Minghong. Alam niya na ang mga puting spot sa Jade Mirror na ito ay ang mga disipulo ni Sheikh Haizang. Sa kasalukuyan, wala pang 30 white spots ang nasa Jade Mirror na ito. Nangangahulugan ito na sa 100 Sheikh Haizang disciples, wala pang 30 ang nabubuhay ngayon. Gayunpaman, hindi nilayon ni Chen Lei na palayain ang 30 taong ito. Itong mga Sheikh Haizang disciples ay pumasok sa Tianyan Secret Realm na may masamang intensyon. Pagkatapos, hindi nila makukuha ang alinman sa Tianyan Secret Realm. Gamit ang salamin ng Jade na ito, hinanap ni Chen Lei ang natitirang wala pang 30 mga disipulo ng Sheikh Haizang. Masasabing relaxed at komportable siya. Sinundan niya ang larawan upang malaman, at gumugol ng ilang araw upang tipunin ang natitirang mga disipulo ng Sheikh Haizang. Kapag nalaman ko ito, hindi ako nagpakita ng awa, at pinatay silang lahat. Kabanata 1450. Matapos patayin ang lahat ng Sheikh Haizang disciples na ito, ang buong Tianyan Secret Realm sa wakas ay huminahon at naibalik ang kapayapaan at katahimikan. Gayunpaman, sa hangin, mayroon pa ring mahinang hininga. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito nakakagulat. Si Haizang ay dumanas ng matinding pagkalugi, at ang mga disipulo ni Tianyanzong ay dumanas din ng matinding casualty. Gayunpaman, ang huling resulta ay pabor pa rin kay Tianyanzang. Higit pa rito, ang mga disipulong ito ng Tianyanzang ay sinabihan ni Chen Lei at ng iba pa na ang malakas na kaaway ay naalis na, at maaari silang maghanap ng mga pagkakataon ng may kapayapaan ng isip. Ang mga disipulong ito ni Tianyanzang ay biglang naghiyawan at nagtatalon sa tuwa. Sa kasong ito, kailangan lang nilang mag-ingat at huwag hawakan ang mga mapanganib na lugar sa Tianyan Secret Realm na ito, at may makukuha sila sa Tianyan Secret Realm na ito. At si Chen Lei ay nagpunta rin sa kalsada ng mag-isa, at nagsimulang maghanap ng kanyang sariling mga pagkakataon sa Tianyan Secret Realm na ito. Ano ang kayamanan na hinahanap ni Sheikh Haizang? Napakahalaga. Sa sandaling ito, isang simpleng mapa ang lumitaw sa isip ni Chen Lei. Ang simpleng mapa na ito ay hinanap mula sa primordial spirit ni Zhang Minghong. Itinala ng mapa ang lokasyon ng mga kayamanan sa Tianyan Secret Realm, at ang isang ito na the treasure ay ang kayamanan na sadyang sinubukang hanapin ni Trembling Haizang. Sa oras na ito, hinahanap ni Chen Lei kung nasaan ang kayamanan, umaasang mahahanap ang kayamanang ito. Ang kayamanan na ginugol ng mahabang panahon ni Sheikh Haizang ay talagang hindi maliit na bagay. Ngayon ang mga ordinaryong kayamanan ay wala na sa mga mata ni Chen Lei. Mabilis na sinunod ni Chen Lei ang mga direksyon sa larawan at nakarating sa isang lugar. Nang dumating si Chen Lei sa lugar na ito, natuklasan niya na ang lugar na ito ay puno ng ambon, at kahit ang espiritual na kahulugan ay hindi matukoy ang sitwasyon sa loob. Malabong naramdaman ni Chen Lei na sa loob ng lugar na ito na nababalot ng ambon ay ang lugar kung saan matatagpuan ang kayamanan, ngunit puno rin ito ng panganib, maging siya ay nakaramdam ng bakas ng panganib. Oras, medyo nagdadalawang isip, kung papasok ba o hindi.
Nasa panganib ang kayamanan at kayamanan, wala nang iba, makipagsapalaran tayo. Sa huli, nagngangalit si Chen Lei at nagpas siyang mag-adventure para hanapin ang kayamanan na nagselos kay Haizang. Si Chen Lei ay napakaingat. Bago pumasok sa makapal na fog area, diretso niyang isinakripisyo ang walang kamatayang tripod at isinabot ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang walang kamatayang tripod ay naglabas ng malambot na liwanag at naging isang magaan na kurtina, na tumatakip sa buong katawan ni Chen Lei. Umakyat, kahit nasa ilalim ng paa. Sa pagtingin sa malayo, si Chen Lei ay tila natatakpan ng isang hugis eggshell na light mask, na walang dead angle defense sa 360 degrees. Sa pagtatanggol ng immortal na tripod, lumakas ang puso ni Chen Lei, at humakbang siya sa makapal na fog. Hindi nagtagal, humakbang si Chen Lei sa makapal na ulap. Kahit sa kanyang paningin, malinaw lang ang kanyang nakikita sa loob ng 100 metro. Sa loob ng 100 metro, natatakpan siya ng makapal na hamog, at hindi na niya nakitang muli hindi sigurado. Nakita ni Chen Lei na sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroong lahat ng malalaking lantang buto, tulad ng mga naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng ilang higanteng hayop. Si Chen Lei ay lumutang sa hangin, nagmamarcha pasulong, habang siya ay sumulong, mas maraming tuyong buto ang naroon. Ito ang nagbigay kay Chen Lei ng pakiramdam na siya ay nasa bundok ng mga buto. Anong kayamanan ang mayroon sa isang masamang lugar? Medyo nalilito si Chen Lei. Hindi niya alam kung ano ang kayamanan sa lugar na ito. Naglakad si Chen Lei, at nang lumakad siya sa kalagitnaan, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. May kung anong bagay sa kadiliman ang umaakit sa kanya at paulit-ulit niyang nasundan ang damdaming ito. Sa sandaling ito, kahit na gusto ni Chen Lei na tumalikod at umalis, hindi niya magawa, na para bang may nasa harapan niya na malaki ang pakinabang sa kanya. Hanggat nakuha niya ito, maaari siyang magkaroon ng hindi pangkaraniwang kagandahan. Sa puso ni Chen Lei, palaging may boses na nagpapaalala sa kanya na sumulong. At ang boses na ito ay hindi man lang nagpahalata kay Chen Lei, na para bang sarili niyang iniisip. Si Chen Lei ay walang kahit katiting na pagbabantay, at dirdiretsyong naglakad. Hindi nagtagal, dumating si Chen Lei sa dulo, at nakita na sa pinakadulo, mayroong isang perpektong bilog na puting kristal, tulad ng isang batong hiyas, na naglalabas ng malambot na liwanag. Sa oras na ito, ang mga mata ni Chen Lei ay nasa bolang ito, at walang mga dayuhang bagay, lahat ay inookupahan ng bola. Nang hindi namamalayan, nilapitan ni Chen Lei ang bola, direktang iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan ito. At ang bolang ito ay gumalaw din sa isang iglap, sinalubong si Chen Lei, at kaagad, dumiretso ito sa palad ni Chen Lei, pagkatapos ay naging puting ilaw at bumaon sa katawan ni Chen Lei. Saglit, sa isip ni Chen Lei, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Ha, ang matanda ay naghintay ng milyon-milyong taon, at sa wakas ay naghintay hanggang sa kanyang mga unang araw. Ang kaluluwa ni Chen Lei ay lumitaw sa harap ng matanda, naramdamang may mali, at sinabi, "Sino ka at ano ang gusto mong gawin?" Tumingin ang matandang lalaki kay Chen Lei nang may masamang tingin, at sinabing, "Bata, huwag kang matakot. Mula ngayon, ikaw ay magiging akin at ako ay magiging iyo. Ipinapangako kong papasikat ka sa buong mundo." Mahusay, panipik. Naramdaman ni Chen Lei na ang matandang ito na nakasuot ng puting damit ay huminga ng mapanganib na hininga, at sinabing, "Gusto mo ba akong hulihin ng puwersa?" Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit at sinabi, "Paano masasabing sapilitang kumukuha ng enerhiya? Dapat itong ituring na isang pagsasanib, nasa iyo ako, at ikaw sa akin, tayo ay magiging isang tao." Panipik. Sinabi ni Chen Lei, "Sino ka ba talaga?" Sinabi ng matandang nakasuot ng puting damit, "Tinatawag akong matandang Changsen noon ng mga tao, ngunit ito ang pangalan mula sa mahigit 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Changsen Old Man, ang pangalawang henerasyon ng Chanyanzong." Matapos marinig ito ni Chen Lei, nagulat siya. Nakita niya ang matandang si Changsen sa sinaunang aklat ni Tianyanzong. Ang matandang Changsen na ito ay ang pangalawang henerasyong sect master ng Tianyanzong, at kasama niya si Tianyanzong, henerasyon ang pinakamatalino at makapangyarihan, at namuno sa hari at hegemonya sa panahong iyon. Sa loob ng saklaw na ito ng impluensya,
ang pamilyang Tianyanzang ang nangingibabaw, at maging ang si clan ay kailangang umatras kapag kaharap si Tianyanzang at hindi ng ahas, para labanan ito. Nang makita ang ekspresyon ni Chen Lei, tumawa ang mga magulang ni Changsan at sinabing, "Mabait itong bata, narinig ko ang pangalan ng aking mga magulang. Kung ito ang kaso, kung gayon ito ay para sa pinakamahusay. Huwag tumanggi. Kung ito ay sa kasong ito, maaari kang magdusa ng mas kaunti. Sakit, kung hindi, sa proseso ng pagtunaw, magdurusa ka sa paglamon ng kaluluwa ng demonyo, hindi mo ito mapaglabanan, at mababaliw ka." Panipi. Malamig na bamantong hininga si Chen Lei, at sinabing, "Matandang Changsan, ipinapayo ko sa iyo na iwaksi ang ideyang ito, at maaari mo pa ring mapanatili ang bakas ng mga natitirang iniisip. Kung maglakas loob kang agawin ang bahay sa pamamagitan ng puwersa, ipinapangako kong ikaw ay lilipulin at tuluyang mawawala sa mundong ito, sa pagitan ng panipi." Natigilan ang matandang lalaki na si Changsan, pagkatapos ay tumawa, at sinabing, "Bata, baliw ka." Ang matanda ay naghintay ng milyon-milyong taon upang maghintay hanggang ngayon. Sa tingin mo ba madali akong sumuko? Gayon din, kaya dapat kang maging alagad ko ni Tianyanzang. Bilang isang alagad ni Tianyanzang, karangalan mong italaga ang iyong sarili sa iyong mga ninuno, anak, sumunod. Panipi. Pagkatapos magsalita, ang matandang si Changsan ay naging isang puting ilaw at buhol sa kaluluwa ni Chen Lei. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.